Hindi namin alam kung makabalik pa kami ng buhay sa kanya-kanyang pamilya namin. Lalo na yung nasa loob na yung operation. Gusto ko rin talagang maka-attend, kaya lang tawag din ng service sir. Kailangan na rito sa kampo. Yan ang kinumpahan namin at kung anong gusto ng gugulo natin magandang nangyari sa talatan gawin, yun ang gawin namin. Mahirap talaga hindi natin mapaitsura, pero sobrang hirap. Kasi nag-kiss na lang kami dahil sa trabaho. Darasal ko na lang na kung halimbawa may activity ng gabi o may lakad sa gabi, na sana wag naman akong agad malasin o makatikim ng bala kasi baka umuwi ako sa pamilya ko, nakakahon na mahirap naman yun. Ngayon lagi ko iniisip. Assignment ko sa Mindanao. Ilang taon na po kayo dito sa Mindanao? Bali, 1 year mahigit pa lang sila ko dito sa Mindanao. More on Luzon at saka NCR. Saan ho dyan yung paborito niyo? Yung girl ko siguro kasi Bakit siya paborito? siya yung nanay. Tapos nung isa pa lang siya, parang binuhos ko na kanya lahat yung servisyo. Halos maayaw ko na mag-servisyo no? Pinanganak siya, tapos na-encounter kami. Parang iniisip ko, baka hindi ko mapalaki ng anak ko. Pero ano ko rin na, hindi ko rin siya mabubay kung hindi ako magbalik sa servisyo. Hanggang ngayon, sana mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Ano ba yung usual na away niyo ni Mrs.? Yung minsan na pag hindi mo nakasagot yung cellphone, pag mga tumatawag siya hindi mo masagot, siyempre yung cellphone, hindi naman pinindala sa operation niya. Ano na kayo mas takot? Sa PIF o sa asawa niyo? Sa PIF siguro, kasi sa misis napag-uusapan naman. Sa PIF wala na eh. Mga 3 years na rin ako paikot-ikot dito sa mga Paikot-ikot. Kung sa ganda ng lugar, maganda, kaya lang yung mga nangyayari kasi may mga gera. Hindi mo, minsan maiisip mo na lang kung papatakin mo tara sa tinutulugan mo o bala ang darating sa'yo, hindi mo rin kasi masabi. Pangambang-amba ka. Para sa akin siguro, sobrang mahal na mahal sila kasi kumbaga sila yung agimat ng buhay ko. Sir, yung gano'n, yung nagpapalakas sa akin pag talagang pagod na, wala nang tulugan sa lakaran yung mga gano'n. Pamilya pa rin sir. Pamilya pa rin. Marinig lang yung voice ng mga anak mo, charge ka na pagbalik mo sa base. Pagdating ng March 27, nandun ako. Kasama ko yung mga anak ko dahil mag-graduate. Kasi sabi niya sa akin may medal daw siya matanggap 3. Kung ang gusto maglagay ng medal. Kung sa tapot naman po, andun din yung tapot. Pero normal na rin yung tapot.
Takot lang sa, kumbaga sa gera. Siyempre matakot ka, baka ikaw ay matamaan kasi hindi man tayo bakal. Alam niyo naman po kasi may tinatawag na ikaw na bala. Yun yung mga sinasabi yung disgrasya lang. Sa Luzon, hindi gaanong pandon talaga yung kalaban. Ang ano mo lang doon yung mga NPA, pero hindi gaya dito na talagang anuhan yung kalaban dito. Kung mahuli ka man, halimbawa mahuli ka, hindi ka na, wala ka nang kinalagyan, kundi patay talaga yung ano mo. Kaya dito mag-reserve ka lang talaga ng may last bullet para sa sarili mo pag nahuli. Doon sa Luzon kasi, pag wala ka ng kasalanan, hindi ka anuhin. Kahit mahuli ka nila, hindi ka sasaktan, hindi ka mapatayin yung mga NPA. Ginihit namin, bantayan namin yung kalaban. May duty kami. Darasal ko na lang na kung halimbawa may activity ng gabi o may lakad sa gabi, na sana wag naman akong agad malasin o makatikim ng bala kasi baka umuwi ako sa pamilya ko, nakakahon na, mahirap naman yun. Ngayon lagi kong iniisip. Yung maaga akong mawala sa mga anak ko, misis ko. Kasi napakalilito pa nila para mawala ng magulang, mawala ng tatay. Kita nila sa mga itsura lang namin dito. Talaga namang lahat ibinibigay, yung mga itinerading na itinuro nila, na-apply naman. So, napasalamat natin yun. Tsaka kung tatanungin nila kung nakapag-ambag naman ako ng serbisyo, meron naman siguro sir. Sa akin siguro sir, mag-awag na rin ng tahimikan ba? Kasi masyado lang mga kanyang nadamay. Pati yung mga farmers, takot nang kumuha ng mga baka nila na mag-harvest kasi nakahagit sila ng mga bala ba. Magulo. Pero hindi naman sa lahat ginugusto na magulo dito. Pero yung gusto nilang tahimik. Pero siguro may mga problema na hindi na susulba. Naisip ko namin dito kasi pagpunta pa lang namin dito na i-briefing na kami na ganitong sitwasyon dito. Kaya ang inisip kung ano man yung tinuro na gawin para sa ikapabuti dito, mas dinagdagan pa namin kung ano yung galing sa isipan namin yung pwedeng makatulong din na huwag sa tulad ng mga nagsisirap ngayon dito kung paano sila i-high moral sa words na i-high moral kung taas yung mga kanila para mawala sana o mabawasan yung mga lalong-lalo na sa mga inosente dito. Kung sa akin lang, talagang tapusin na sana kung ano, kung pwede lang, wala na sanang masaktan. Pwede naman, kaya nga sabi ng iba, pwede naman tapusin ng gulo na walang bala, ano, hindi makuha sa bala ang tapos ng gulo, makuha sa magandang paraan. Blackman. Pwede suur ng tanan. Sige. Ya balik. Tepa na dyan ka. Ya sana. Bisa. Coba apa? Sige ni. Suli lo. Tunai ka pala. Ni apa nih? Suli. Dito saja. Nyarumbe. Tuh, coba lihat. Bukan begini.